Papasok tayong muli sa pag-aaral sa pagkakataong ito at ang pag-aaralan natin ay iuugnay natin sa dalawang teksto sa Biblia. Napakahalaga na pag-aralan ito sapagkat dito maraming mga lumalabas na mga salisalita, haka-haka o patutuo nila na hindi na kailangan na alamin ang mga kautusan ng Panginoong Diyos. Dahil sinasabi nila na wala nang kautusan ang Panginoong Diyos ngayon. At yan daw ay inalis na. Kaya nga marami nang nabubuhay ngayon, bagaman kaanib sila sa ibang mga sekta ng pananampalataya na nagsasabi wala nang utos. Kaya nga, sa kanilang akala, dahil wala nang utos, wala nang kasalanan sa kanila. Dahil wala nang utos, hindi na nila basta-basta makikilala ang mabuti at masama. Kaya ito ngayon ang ating sisikaping unawain sa pamamagitan ng dalawang teksto mula sa aklat ng Roma. Roma chapter 2. Kukunin natin ang dalawang teksto. Ang verse 12 at verse 13. Ito ang sabi niya. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan hahatulan. 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Ngayon, balik tayo doon sa mga tanong. Doon sa kanilang sinasabi-sabi na ito, wala na daw ito. Wala na daw ito. Kaya ngayon, ang mga tao na nagsasabi na wala ng kautusan ng Diyos, lahat sila makasalanan. At dahil wala ng kautusan sa kanila ay walang kaligtasan dahil sabi niya, mapapahamak din ng walang kautusan. So, ang lahat ng mga nagsasabi na wala ng kautusan, sila na ang humahatol sa kanilang sarili, sa kanilang kapahamakan. Mapapahamak sila ng walang kautusan. Yan ang sabi niya, mapapahamak din ng walang kautusan. So ang Panginoon hindi nagagamit ng kautusan sa kanyang paghatol sa kanila dahil walang hahatulan sa kanila dahil ang kanilang gawa ay puro mali, puro pagsalansang sa kautusan. Kapag iniwala na nila ito, wala na silang tamang gagawin. Wala na. Hindi na nila makikilala yung tama at mali dahil wala ito. Kaya nga dahil wala ito sa kanila, ito ang kanilang kahihinatnan. Mapapahamak din sila ng walang kautusan. Ngunit dito, ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan. No? Sa kautusan hahatulan. Mabuti pa yung nagkasala na nakakaalam sa kautusan dahil may pag-asa, hahatulan siya tungkol sa kautusan. Sa kautusan, hahatulan. Marahil dito ay may pag-asa dahil kapag ang tao nakikilala niya ang kautusan, nakikilala niya ang kanyang kasalanan at maari siyang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ngunit ang mga tao na iniwala ang kautusan, hindi na pwede silang humingi ng tawad dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang kasalanan. So ito, yun yung mga tao na sinasabi
na makasalanan. Ang lahat ng gawa ay makasalanan. At wala nang matuwid na ginagawa dahil hindi nila nakilala ang kautusan na nagpapakita o nagpapakilala kung ano ang masama. Ayun. Dito, kung ayaw nila ito, dito natin titingnan. Ang sabi niya ito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos. Kahit napakinggan mo ng pakinggan ang utos, no? Alam mo na lahat ang utos. Pinakikinggan mo, memoryado mo itong kautusan. Ngunit, sabi niya dito, hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos. Hindi, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Ito ngayon ang patotoo. Kailanman ang mga tao, ang mga sekta na nagsasabi na wala ng kautusan, hindi sila kailanman magiging ganap at hindi aariing ganap sa harapan ng Panginoon. Dahil hindi nila nalaman ito. Banal na kautusan ng ating Panginoon. Nakakapagtakaman ang mga taong yun na bagaman nagbabasa daw sila ng Bible, ngunit ayaw nila ito. Kasi kung ito ay makilala nila, makikita nila na yung kanilang mga gawa ay mali. Yung kanilang mga kaisipan ay makasalanan. Yung kanilang mga salita, makikita nila, maunawaan nila na kasinungalingan ang kanilang sinasabi. Pag nakilala nila ito, makikilala nila ang kanilang puso na makasalanan. Kaya dahil wala na sa kanila ito, ang turing nila sa kanilang sarili o ang palagay nila sa kanilang sarili ay ganap. Ito ang palagay nila sa kanilang sarili, ganap, walang kasalanan. Pero dito, ang kanilang kahihinatnan ay, sabi niya, mapapahamak din ng walang kautusan. So, ang aral na ito ay napaka mahalaga. At sa inyo na makikinig dito ngayon, palawakin nga ninyo ang kaisipan, yung kaisipan dito, lalo na kung halimbawa nasabi mo na, ikaw ngayon na nakikinig, kung nasabi mo na minsan na ito ay wala ng kautusan, hinahatulan mo na yung sarili mo ng kapahamakan. Mapapahamak ka ng wala ng kautusan. Walang kapag-apag-asa. Kaya, unawain nating mabuti ang kautusan. Dahil ang kautusan ng ating Panginoon ay ito ang kaniyang kapangyarihan dito sa lupa. Kung wala ito, walang kapangyarihan ang Diyos. Wala. Dahil sa kanyang kautusan, dito na ipakikita o ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na susupil sa mga tao na makasalanan, sumasalansang dito. At sa pamamagitan nito na sila ay sumasampalataya, sabi niya dito, aariing ganap sa harapan ng Panginoon. Napakaganda itong aral natin. Sana ay naunawaan natin lang mabuti at palawakin natin sa ating mga kaisipan. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw, magandang oras sa ating lahat.